Ang ipagtatanggol nila kung hindi naman po nila alam pala kung nasaan po yung mga isla na atin pong sinasakupan. Napakahalaga po noon na Mr. President, bagamat ang usapan doon ay teritoryo, Mr. President, nalungkot po ako nung malaman ko sa sagot nila, hindi pala nila alam na yung ating mga occupied territories sa KIG ay nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Ito po yung mga opisyal po ng ating armed forces, Mr. President. Nakalulungkot po sapagkat ano po ang ipagtatanggol nila kung hindi naman po nila alam pala kung nasaan po yung mga isla na atin pong sinasakupan. Napakahalaga po noon na Mr. President, bagamat ang usapan doon ay teritoryo, dahil sa definition po ng ating West Philippine Sea, ang importante po doon ay yung karagatang sinasakupan natin. Kung isasama po natin ang West Philippine Sea, Mr. President, ang gusto ng Pilipinas kasi, ituring po yung mga features sa Spratlys na isang grupo lamang ng mga isla. Yung tinatawag po nilang offshore archipelago. Ang sabi po ng Arbitral Tribunal, Mr. President, hindi po ninyo magagawa yan, sabi niya, sa Pilipinas. Tama na kayo po ay isang archipelagic nation, ngunit hindi nyo magagawa yan sapagkat you will not be able to meet the requirements of land and water ratio. Kung di po ako nagkakali, Mr. President, ang ratio po is 1 to about 9.135, something like that. Ibig sabihin po, meron pong standard na pagitan po kasi ng baselines kung saan mo ikakapit yung baseline. Kasi magkakalayo po sila eh. Lalong-lalo na po doon sa mga ibang features, Mr. President, na hindi okupado ng Pilipinas. Ang dami po nun. Ang okupado lamang po ay 4. Napakarami po ng hindi natin occupied. Ngunit, mini-maintain po natin ang ating claim doon. Ano po ang pinaka-imposible doon, Mr. President? Hindi po natin pwede silang isali yung karagatan arising from this maritime features in the Calayan Island Group dahil lalabag po tayo sa dalawang aspeto. Number 1, yung UNCLOS po, hindi tayo papayagan. Kasi po, yung Article 7 po ng UNCLOS, Mr. President, ito po yung tinatawag na straight baselines. Mababiolate po yun kapag kinonect po natin yung features outside our EEC ng mga straight lines dahil yung straight baselines po natin magde-depart po sa appreciable part ng ating yung general direction ng ating coast. Yun po yung sinasabi ng Article 7. Dahil po kasi sa layo nila, more than 200 nautical miles from our EEC. Pagkatapos po, yung Article 47, Mr. President, ito po yung archipelagic baselines. Mababiolate po, ito po yung sinasabi nating ratio of water to land. Dahil nga po, hindi pinapayagang dapat magkakalayo yung features at may encircle mo sila to treat them as one group of islands. Hindi sila pwedeng i-classify na isang unit lamang para lang mag-generate ng sarili nilang maritime space. Ngayon, ito po yung nangyari. Dahil imposible po, dahil nga sa Article 89 naman po, ng UNCLOS din, Mr. President, hindi po natin pwedeng i-appropriate ang high seas. Nakalagay po talaga. Yung mga features po na malalayo sa ating exclusive economic zone, Mr. President, ang layo na po nasa high seas na. Sa layo nila sa bawat isa, they are also separated by high seas. Kapag kinonect po natin mula dun sa ating exclusive economic zone, ma-appropriate po natin ang high seas, mababiolate po natin ang 3 artikulo ng UNCLOS. Pati po yung tribunal ay inconsistent na rin po yung tayo natin. Sinabi rin po niya sa China yun eh. Maski na ikaw, China, sabi niya, you cannot regard this Spratlys as one group of islands or to regard it as one unit dahil hindi ka naman archipelagic country. China, sabi niya, ikaw ay isang continental state. So kapwa po tayo pinagbawalan. Ano po ang aking gustong palabasin dito, Mr. President? Hindi po natin pwedeng saklawin
yung KIG. Pero liliwanagin ko po, yung KIG, atin po yun eh. Ang pinag-uusapan natin, land features, teritoryo po yun, Mr. President. Ibang bagay yun. Hindi ko po sinasabang hindi atin yun. Ngunit dahil ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea, yung katubigan natin, imposible pong i-connect natin yung ating exclusive economic zone at ituloy po natin doon sa territorial sea na generate po ng napakaraming features. Magkakamali po tayo. Yun ang pinagbabawalan tayo. Ngayon, bakit po nung nag-hearing tayo sa CA, paano ko po nasabi na imposible yun kako doon sa representative po ng Armed Forces, mahihirapan po kayo, imposible, dahil malalabag po natin ang napakaraming artikulo ng UNCLOS. Hindi po natin mai-enclose, hindi po natin makokonek yung territorial seas nung napakaraming features na yon na ating ino-occupy. Magkakamali po tayo at baka sakali, kung gusto nyong gawin, we cannot do that unless, sabi ko, we give up our itong KIG. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin. Sapagkat atin yung teritoryo, pero sa tubig, hindi po natin pwedeng itagos yung mga baselines dahil magkakasala tayo at lalabag po tayo sa UNCLOS mismo. Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko raw, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Teritoryo po yun, land features po yun, hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po. Kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko sinasabing hindi atin yon. Teritoryo na natin yon dahil occupied na po natin yon. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yun. Mali po yun.